Sa isang probinsya sa Kabisayaan ay may isang pamilya na namumuhay ng payak o simple. Pagtatanim ng palay ang hanap buhay ng mag-asawang ito at meron silang 3 anak na babae, si Maria, Dina at Clarita. Dahil sa pagiging panganay ay maagang nasabak sa mga gawaing bukid itong si Maria o Maria Celerina Nebasco. Nakalaunan ay nakilala natin sa tawag na Maria Labo. Kailangan niyang tulungan ang kanyang ama sa mga gawain sa palayan, gaya ng pag-aararo ng lupa kasama ang kanilang walang kapagurang kalabaw na pinangalanan niyang Tikas at ang paborito niyang alagang aso na si Tarmac. Dalagita pa lang siya ay kabisado na niya ang mga gawain sa bukid. Nagiging pantanggal ng pagod niya na nga lang ay ang makita ang 2 mababait at masayahin niyang kapatid na siyang naghahatid sa kanila ng pagkain sa tanghalian at merienda. Halos sa araw-araw ay pinupuntahan siya ng mga ito sa bukid at palaging hinihiling sa kanya na isakay sila sa kalabaw na bihira niya naman mapagbigyan dahil sa tuwing pupunta ang mga ito ay naroon naman ang kalabaw nilang si Tikas na nakababad sa maliit na ilog at nagpapahinga din. Nagpatuloy ang ganong mga gawain at estilo ng pamumuhay sa araw-araw hanggang sa magdalaga na si Maria. Karamihan ng kadalagahan sa lugar nila ay meron ng mga manliligaw o kasintahan. Aktibo din ang mga kadalagahan sa pagdalo ng mga kasiyahan sa bayan, gaya ng mga pasayaw o bailihan at kung ano-ano pang mga aktibidad na pangkabataan. Ibang-iba sa kanila si Maria dahil sa napakailap niya sa mga tao. Para sa kanya ay pagsasayang lang ng oras ang pakikisalamuha sa iba, kaya wala din siyang mga kaibigan. Imbis na magpuyat daw siya sa pagsasayaw sa mga bailihan, ay itutulog niya na lang dahil araw-araw din siyang sobrang pagod dahil sa kanyang pagtatrabaho sa lupaing sinasaka sa bukid. Sa tuwing nagpapahinga siya sa tanghali at nakasilong sa isang puno, ay naiisip niya ang kalagayan o antas ng kanilang pamumuhay. Matagal na siyang nagpapagod sa pagtatrabaho sa bukid, pero parang wala pa rin namang nagbabago. Araw-araw gigising na maaga, magtatrabaho sa bukid at uuwi ng halos palubog na ang araw. Pero wala pa rin pagbabago. Mahirap pa rin sila. Hindi na nga niya nagawang makapag-aral dahil sa mas inuna niya ang pagtulong sa bukid kaysa sa mag-aral. Nakapag-aral naman siya ng hanggang grade 5 at sa tingin niya nga ay sapat na iyon. Di gaya ng mga kapatid ng kanyang ina na nasa Maynila ang mga anak. Nakapag-aral ang mga iyon, kaya yung iba ay naroon sa abroad. Minsan, dumalaw sa kanila ang isa sa kanyang mga tiyahin. Ipinagmayabang nito na nakakapagpadala daw ang kanyang mga anak na nasa abroad. Kaya sa susunod na buwan ay muling palalakihan nito ang kanilang bahay at may bibilhin ding lupain. Habang tuloy-tuloy lang ito sa pagmamayabang ay napansin nito si Maria. "Aba Maria, dalagang-dalaga ka na ah. Bakit di ka lumuwas ng Maynila para kumita ka naman ng limpak na salapi at matulungan mo rin ang pamilya mo?" "Ayos lang naman po ang buhay namin dito, tiya." "Abay, hindi sapat ang ayos lang. Dapat maginhawa at umuunlad. Basta pag naisipan mong magtrabaho sa Maynila ha, sabihan mo lang ako. Yung mayamang kapitbahay ng anak ko doon, naghahanap daw ng katulong at may ahensya din daw na nagpapalipad ng mga gustong magtrabaho sa ibang bansa. Pag nasa abroad ka na, hindi na kailangan magbilad sa araw ng ama mo sa pagtatanim ng palay para lang makakain kayo at siguradong makakapundar pa kayo ng sarili niyong bukirin." Tumango lang si Maria, sabay pumasok na
sa maliit na silid nila ng kanyang mga kapatid. Isang araw, bago pa makaalis ng bahay, sina Maria at ang ama nitong si Mang Ador ay umiiyak na dumating sa kanilang bahay ang kanyang tiya Lusing. Humihingal ito habang umiiyak. May malubhang karamdaman daw ang asawa nitong si Mang Boy. Biglaan lang daw. Maayos pa naman daw iyon noong bago sila matulog. Pero nagising na lang siya ng madaling araw dahil sa malakas na hilik nito. Hanggang sa napalitan na nga iyon ng pag-ungol na tila nasasaktan. Kaya sinubukan niyang gisingin ang asawa. Ilang minuto niya rin daw itong niyuyugyug. Pero hindi talaga magising. Kaya bumangon na siya sa higaan at sinindihan ang ilaw. Doon niya na nakita na tumitirik na ang mga mata ng asawa at nag-aapoy din sa lagnat. Humingi siya ng tulong sa mga kapitbahay. Pero sumilip lang daw ang mga iyon sa itsura ng kanyang asawa. Walang nakapagsabi kung ano ang pwedeng gawin. Kaya inihabilin niya na lang sa katulong na bantayan ang kanyang asawa at dali-dali siyang umalis at pumunta sa bahay nila Mang Ador at Aling Carmen upang humingi ng tulong. Hindi na nagtaka pa ang pamilya ni Maria sa inasal na mga kapitbahay ng kanyang tiya dahil sa usap-usapan kasi sa lugar na maraming pinautang na kapitbahay itong si Tiya Lusing niya at sobrang taas ng interes. At kapag hindi nakakabayad sa pinag-usapang petsa, ay agad noon nireremata ang kapiranggot na sakahan ng mga kapitbahay. At kung wala naman itong pag-aaring lupa, ay ang mga alagang hayop gaya ng kalabaw o baka naman ang kinukumpiska nito na siyang napakahalaga sa mga magsasaka dahil kalabaw o baka ang kaakibat ng mga magsasaka sa pagtatrabaho sa bukid. Kaya halos lahat ng kapitbahay ay may inggit at galit sa pamilya ng kanyang Tiya Lusing at Tito Boy. Napabalita din sa lugar na may pagkakataon na may isa sa mga nagkautang sa mga ito ang walang pangbayad dahil sa katatapos na ng bagyo at walang napakinabangan sa tinanim na palay at mga gulay. Namatay din sa lamig ang mga alagang kalabaw dahil sa ilang gabi na sunod-sunod na malalakas na pag-ulan. Nakita daw ng tiyuhin ni Maria na si Mang Boy na may dalagitang anak iyong mag-asawa na may utang sa kanila. Mga nasa edad 16 o 17 daw iyon. Kaya sinabi na lang nito na magtrabaho sa kanila ang anak nitong babae ng 3 taon bilang kasambahay at bayad na sila sa kanilang pagkakautang. Dahil sa sobrang kagipitan at wala ding mapagpipilian, ay pumayag na lang daw ang mag-asawang may utang. Matapos ang ilang buwan ng pamamalagi ng dalagita sa bahay ng mag-asawang Lusing at Boy, ay bigla na lang daw itong lumayas at umuwi sa kanilang tahanan. Ayon pa daw dito ay minolestya siya ni Mang Boy at pinagbantaan siyang ipapakulong ang kanyang mga magulang dahil sa hindi makabayad sa utang kapag pumalag siya at nagsumbong sa mga ito. Dahil sa kawalan ng edukasyon ay hindi na nagkaroon ng lakas na loob ang dalagita na magsumbong. Hanggang sa hindi na nga nito kinaya pa ang pangbababoy na ginawa sa kanya ng madalas ng lalaking amo. Kaya naglayas ito at umuwi sa bahay ng mga magulang. Nagsumbong naman sa barangay ang mga magulang ng dalagita. Kaya ipinatawag sa barangay ang mag-asawa upang makapagpaliwanag ukol sa aligasyon ng panggagahasa. Ngunit nang magkaharap-harap na ang mga ito sa barangay, ay nagmukhang sinungaling at mukhang pera ang pamilya ng dalagita. Dahil sinabi ni Mang Boy na may relasyon sila ng dalagita at kung ginahasa pa iyon, bakit maraming beses may nangyari sa kanila na hindi nagrereklamo ang dalagita. Gawa-gawa lang daw ng dalagita ang kwento na isa iyong panggagahasa para makaligtas sa pagkakautang ang pamilya nito.
at sinabi pa ng mag-asawang Lusing at Boy na magsasampa sila ng kaso laban sa pamilya ng Dalagita tungkol sa hindi pagbabayad ng utang kapag ipinagpilitan pa ng mga ito na ginahasa ang kanilang anak. Dahil sa pagiging mahirap at hindi sanay na masangkot sa kontrobersya, kaya hindi na ipinagpilitan pa ng mag-asawa ang kanilang reklamo tungkol sa panggagahasa sa kanilang anak. Halata din naman kasi na sa simula pa lang ay ang maperang mag-asawa na ang pinapanigan ng barangay kapitan dahil sa malaki din ang pagkakautang nito sa mag-asawa. Kahit ang lupang tinitirhan ng kapitan ay nakasanla din sa mag-asawa. At isa din na nagbigay ng tulong pinansyal ang tiyuhin ni Maria noong kumakandidato pa lang ang barangay captain na iyon. Kaya hindi na pinagtakhan kung bakit walang kahirap-hirap na pumanig ang barangay sa mga tiyuhin at tiyahin ni Maria. Ilan lang iyon sa mga dahilan na naiisip ng pamilya ni Maria kung bakit walang nagmabuting loob na tumulong sa kanyang tiyuhin at tiyahin. Mabilis na ibinaba ni Mang Ador ang dalang mga gamit na pangbukid at sinabi kay Maria na samahan siya nito sa bahay ng kanyang tiyahin. Ilang sandali lang ay umalis na sila ng bahay kasama ang kanyang tiyahin na si Aling Lusing papunta sa bahay nito. Pagkarating sa bahay ni Aling Lusing ay namangha silang mag-ama dahil sa hindi nila inakala na ganun na kaganda ang bahay ng tiyahin. Wala pa naman kasing 3 buwan mula nang huli silang pumunta sa bahay nito upang maghatid ng palay na kabayaran sa inutang nilang pera upang ipambili ng fertilizer at gamot na pang-spray sa palay. Tinungo na nila agad ang silid ng mga asawa. Nakita nilang nakatirik ang mga mata ni Mang Boy at bumubula na rin ang bibig. Tinanong ni Aling Lusing kung ano ang kanilang gagawin. Sinabi naman ni Mang Ador na kung biglaan ang pagkakaroon ni Mang Boy ng ganong karamdaman ay ibig sabihin hindi iyon pangkaraniwan, kaya sa albularyo iyon dapat dalhin. Binuhat na nga ni Mang Ador si Mang Boy na sa pagkakataong iyon ay wala pa ring malay. Nagulat siya noong una niyang hawakan ang lalaki dahil sobrang init ng buong katawan nito na tila nagbabaga. Isinakay na nila sa sasakyan na owner type jeep si Mang Boy at iniabot naman ni Aling Lusing ang susi. Sumakay na rin si Maria sa likuran ng sasakyan, katabi ng tiyuhin na si Mang Boy. Si Aling Lusing naman ay doon umupo sa tabi ng driver seat. Bumiyahe sila ng halos kalahating oras bago nakarating sa isang bahay ng isang kilalang albularyo. Pagkababa ng sasakyan ay agad binuhat ni Mang Ador si Mang Boy at dinala sa bahay ng albularyo. Ngunit nasa bungad pa lang ng bakuran ay nakita nilang mahaba ang pila ng mga magpapagamot. Pero hindi iyon inintindi ni Aling Lusing at sinabing didiretso na sila sa loob. Nagalit naman ang mga nasa pila dahil maaga pa daw sila naroon sa pilang iyon. Dapat daw ay pumila din sila Mang Ador. Pero si Aling Lusing na ang sumagot sa mga ito at sinabing wala siyang pakialam kung noong nakaraang buwan pa ang mga iyon nasa pila dahil may pambayad siya at handa siya magbayad ng mahal. Wala namang nagpilit pa sa mga nagrereklamo, lalo noong mataray na sinagot ang mga ito ni Aling Lusing na halatang may kaya sa buhay dahil sa maliban sa may sasakyan ay naninilaw pa ito sa gintong mga burloloy sa katawan. Pagkarating sa pinto ng bahay ay nagulat naman ang albularyong si Tata Castor at sinabi nito sa Ali na may pila. Sumagot naman iyon na wala siyang pakialam sa pila dahil may pangbayad siya at handa siya magbayad ng mahal basta unahin lang siya. Sa mahinahong boses ay sinagot siya ng albularyo. Iha, mukhang maling lugar ang napuntahan nyo.
Hindi mahalaga ang pera sa paggamutang ito. Sa ospital ka pumunta at siguradong uunahin ka kapag mayroon kang pambayad. Libre ang panggagamot ko at para ito sa mga mahihirap na higit na nangangailangan. Tila nasupalpal naman ang pagtataray ng Ali dahil sa narinig. Muling nagsalita ang matanda at sinabing doon na lang muna sila sa may lilim ng malaking puno sumilong. Kahit hindi na pumila. Inuunan niya din naman kasi yung mga mas grabe ang kalagayan. Kaya wala nang nagawa si Aling Lusing at sinabi kay Mang Ador na doon na lang maghintay sa may puno. Malilim naman doon at ang malaking bahagi sa ibaba ng puno ay may bubong na ginawang silungan ng mga naghihintay. Halos lampas na ng mga 20 minutos ay tinawag na sila ng isang binatilyong alalay ng manggagamot at sinabing pinapapasok na sila. Gaya ng pangkaraniwang proseso ng panggagamot ay tinawas mo na iyon gamit ang itlog na pinaikot-ikot sa ulo ni Mang Boy sa kabinasag sa plangganang may tubig. Dito na pag-alaman na may kumulam kay Mang Boy at mukhang matindi ang galit ng nagpakulam dahil sa isang matinding paraan ng pagkukulam ang ipinagawa nito na hindi basta-bastang magagamot ng isa o dalawang gamutan lang. Ipinayo ng matandang manggagamot na humingi ng tawad sa kung sino mang nakaalitan itong si Aling Lusing at Mang Boy para mas madaling maalis ang bisa ng kulam. Tahimik lang na nakikinig sina Maria at Mang Ador habang pinagmamasdan ang ginagawang gamutan. Kumuha ng 2 malinis na papel ang manggagamot, saka pinunit sa 20 piraso at isa-isang sinulatan ng mga orasyon. Inihabil nito kay Aling Lucy na ilagay ang mga orasyon na iyon na nasa papel sa timbang may tubig at iyon ang ipapainom kay Mang Boy. At doon din kukuha ng tubig sa timbang ipapaligo sa lalaki. At sinabi kay Aling Lusing na simula na ang pagdarasal at pananampalataya sa Panginoon at huwag umasa sa kapangyarihan ng pera. Dahil sa mga pagkakataong ganito ay pananalig sa Diyos lang ang makakatulong sa kanila at hindi pera. Nagpasalamat naman si Aling Lusing, sabay nag-abot ito ng sobrang may lamang pera. Ngunit ibinalik ito ng matandang manggagamot sa kamay ng babae at sinabing kung gusto niyang bayaran ang kaunting serbisyo na ginawa niya ay itulong na lamang ang perang iyon sa mga kababayang hikahos at lubos na nangangailangan. Kahit medyo napahiya ay tumangulang si Aling Lusing at inutusan na si Mang Ador na muli nang buhatin si Mang Boy upang maiuwi. Isinakay na nga ni Mang Ador ang wala pa ring malay na si Mang Boy sa sasakyan nito at saka inihatid sa bahay. Pagkarating sa bahay ay kinausap ni Aling Lusing si Mang Ador. Matapos ang pag-uusap ay sinabi ni Mang Ador sa kanyang anak na si Maria na nakiusap daw ang tiyahin nito na doon muna siya mamalagi sa bahay kahit ilang araw lang o kahit hanggang sa gumaling ang asawa nito. Natatakot kasi ito na sila lang ng katulong na dalagita na nagngangalang Emmy ang naroon sa bahay. Noong una ay sinabi ni Maria na ayaw niya dahil sa natatakot siya na baka siya naman ang molestyahin ni Mang Boy. Sinabi naman sa kanya ng ama na hindi naman iyon makakapangmolestya dahil wala pang ang malay at kahit magkamalay man iyon ay mukhang matatagalan pa rin bago iyon gumaling ng tuluyan. Kaya wala nga siyang dapat ipag-alala. Muling ipinaalala ng anak na malaki ang utang nila sa tiyahin ni Maria at kapag hindi nila ito pinagbigyan sa kahilingan ay baka bigla silang gipitin at maningil. Kaya kahit labag sa loob ay wala nang nagawa pa si Maria kundi ang pumayag. Nagpaalam na si Mang Ador kay Aling Lusing na aalis na at saka iyon lumabas ng bahay. Abangan po
ang karugtong ng kwentong ito sa pagpapatuloy ng kwento nating Maria Labo version 2.0. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.